Oh, kumusta? Talagang gera ang napuntahan namin. Oh, pero kaya naman, di ba? Kakayanin para sa pamilya. Yun. Tignan mo, mas maganda yung sounds ko ngayon. Kasi, nakabukas yung mic ko. Ngayon ko palang na ano yung setup. Pag pinatay ko pala yung laptop, visit na yan. Nadi-disconnect eh. Pero ngayon okay na. Hindi, i-update ko lang kayo sa mga, natin. Mga tropa natin na nagsimula dito sa Maple Leaf. Nakakadalawang linggo na sila. Medyo yun, nakakapag-adjust na raw sila. Nakikita ko sa linya eh. Yung mga pang umaga na pagka nag-overtime ako kasi panggabi kami, di ba? Pagka nag-overtime kami sa umaga, nakikita namin yung tatlong nasa skilled 1. Okay naman na nililinya na sila. Maganda kasi sa umaga yung mga trainer doon. Hindi naman sila tinututukan ng matindi, pero sila, maganda yung pagka-guide sa kanila. Tinuturuan sila ng maayos. Kasi yung yung trainer namin sa gabi, si Maywa, Chinese, napakakulit nun. Tapos pagka mainitin ulo, maikli ang PC. Pagka yung kunyari hindi mo nakukuha, bigla na lang nagtutok-tok na ewan, kung ano-ano sinasabi. Lalo kang parang madi-discourage pagka tinuturuan ka nung na yun eh. Pero labs namin yan si Maywa, kaya ganyan yan. Pero sa umaga, mga trainer doon, El Salvador, saka half Pinoy, half Canadian na si Wilson. Silang magturo, magaling silang magturo. Tapos nakikita ko nga pagka sila yung talagang sinasama na sila sa linya, pero may shadow sila, may nag-guide sa kanila na mga yellow hat. Tapos yung istorya naman ng mga panggabi, nakasama namin sila nung unang linggo. Tinanong ko sila kung anong experience nila, kung ano nang nangyari. Pero sa nakikita ko naman sa kanila, mukhang okay naman. Pero meron ng isang na naka-red smack na. Hindi na kinaya yung kamay. 2 linggo pa lang yan, mga tropa. 2 linggo pa lang sila sa trabaho. Meron ng isang naka red smack. Hindi mo naman masabing kasi mahirap talaga yung trabaho. Masakit na yung kamay niya. Ngayon, parang ewan ko kung hindi niya na magalaw. Meron daw sabi nila ni Master, meron na raw nararamdaman talaga sa kamay. So pinagpahinga na muna. Pagka naka red smack kasi, naka light duty, ibig sabihin nilagay na sila sa para makapagpahinga yung kamay nila, Tapos sabi nila meron na raw mga nakakasabay naman. Maganda yan pagka nililinya na kayo, ibig sabihin yan may tiwala na sa inyo yung trainer. Ibig sabihin yan medyo kaya nyo na, na lang, speed, yung quality, mo na lang. Basta nakuha mo na yung basic na trabaho. Yun yung dun. Pero ito nga, nung gabi, unang linggo nila, in-interview ko sila. Hindi naman interview, hindi naman ako pula. Yung mata ko dito pulang-pula kasi galing pa ako sa double shift ako nito. Simula 6:30 ng umaga hanggang 11:30 ng gabi. Naka-duty ako, kaya yung mata ko wala pang tulog ata niya. 3 oras lang yata tulog ko niya. Ito yung interview nila. Yun, no? Wala lang. Yung mga last day ng ng linggo, siyempre, dito kami, pakape-kape. Wala na tayo sa Pilipinas. Dati pagkatapos ng trabaho, alak di ba? Dito kape na lang kami. Good boy kami rito eh. Tsaka pagod yung mga kamay ng mga pakita ko na sa inyo. Ito. Pakilala ka naman. Shoutout sa Shoutout. Cut. Ulit. Pakilala. Ako si Sandy. Anong lugar ka sa Pilipinas? Taga Northern Samar ako. Taga Northern. Shoutout sa mga taga Northern Samar,
ano, sila yung mga bago rito. Ngayon, syempre na-experience na nila yung mga trabaho dito. Papakwento natin kung ano nangyari. Ano nangyari? Ha? Oh, kumusta? Talagang gerang napuntahan namin. Oh, pero kaya naman, di ba? Kakayanin para sa pamilya. Ikaw pre, sa lugar ka? Hindi na ano lang, para ano. Taga Baguio ka, ano ni Murphy, no? Pinuntahan ka agad, no? Taga Baguio, shoutout sa mga taga Baguio, no? Mga mga malalakas yan, hindi nga nilalamig yan, nakasando lang siya sa linya. Kumusta yung experience mo sa ano? Yun, ayos naman kasi syempre maraming Pinoy. At least na natutulungan tayo ng mga kababayan. Di ba? Maraming nagtuturo kasi maraming Pilipino. Para sa trabaho. Anong naramdaman mo nung first week mo? Oo nga. May masakit ba? Teka, may masakit na bang kamay? Oo. Sobra. Yung mga nagsasabi kasi na madali lang yan. Hindi, mahirap talaga yung trabaho rito ha. Malaki yung sahod namin pero mahirap talaga yung trabaho. Malaki sahod. Maliit lang pala. Talagang iba yung sabak dito. Ikukumpara mo sa Pilipinas kahit ilang pa experience nyo, di ba? Sa Pilipinas, iba talaga yung shoutout ka, shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Oo. Hindi, ito. Name. John Ryan Love. Saka yung North Cotabato. North Cotabato. Taga North. Shoutout sa mga taga North Cotabato, no. Kumusta yung experience mo naman dito? Ito, namagaing kamay. Hindi ba natural yan? Kakabiba Max yan. Edit. Cut! Hindi, pero sa isang linggo mo, hindi naman yung talagang hirap na hirap di ba? Nakakasabay. Kasi iba, Magpuputol na yung kamay ko. Oo, ganun. hindi iba kasi yung training namin nung una kami. Ngayon parang mas pulido na yung training. Magaling ang mga nagtuturo. Magaling na, di ba? Saka pinapatabi agad sila sa mga Pilipino, ganyan. May shoutout ka ba? Ay, isa yung pamilya ko. Cut uli! Ito pare. Okay lang? Si Kuya, bilang isang kaliwete. Ay, ito nga pala. Meron sa batch nila, meron din kaliwete. Siyempre, yan yung bidang kaliwete, oh. Magpapa-interview rin ako mamaya. Ay, okay. Oo nga pala. Sino? Kumusta naman yung... Ay, hindi. Name mo na. Yung name mo. Taga saan ka, pre? Kapampangan din. Lagi meron kasamang Kapampangan dito, ano? Marami sila. Siya sa batch nila, siya yung kaliwete. Kumusta naman na experience ng kaliwete? Medyo mahirap. Mahirap, ano? Pero marami naman nagtuturo sa isa, ano, no? Si Yorme, no? Saka si Bander. Hindi. Isa rin kasi sa mga tinatanong yan kung okay lang yung kaliwete. May mga kaliwete naman dito. Shoutout ka, pre. Dati rin lang yun. Shoutout sa iyong pamilya. Ito si pangalan mo, pre. Alfred Rubiel. From Dumaguete. Ito. Shoutout mga taga Oy, Shoutout na lang mga Dumaguete. kumusta yung unang linggo ng trabaho, pre? Kaya naman ito kaso lang. Nabigla kami kasi food base kami sa sirado na yung 11 p.m. sirado yung Nilinya ka agad kayo, ano? Hindi, baga parang inaano na nila. Tinitingnan na kung anong talaga siya. Siguro, hindi pa nila yung strategy na sakit sa kamay. Masakit na, di ba? Kasi nung time namin, ilang linggo pa bago kami nilinya, samantalang sila kanina, nung nakita ko nga, sa gumagalaw na conveyor na agad sila. This namin yung mayor na, tapos nung kahapon, yung linya na Diretso. tapos kanina. Saka Pero ano naman, kahit pa paano, nagagawa nyo. nagagawa naman. Pero no, Salamat din ako sa mga Pilipino na nandun. Hindi kami mabayan. Tawag ng masyado. yan yung sinasabi ko na hindi naman kayo mahihirapan sa kasi maraming mga Pilipino na mag-guide sa inyo, no? Sa amin, yung mga kabilang yung puntahan sa Kapakanan mo sa kaliwete. May magtuturo. Shoutout sa family, pre. Para naman sa TV, Naks naman talaga. Thank you, pre. Meron ding ibang linya rito eh. Anong linya ka? Picnic. Sa picnic.
pangalan mo pre? Ako si John Michael Dino. Nax naman, ano lugar? Shoutout sa mga taga Maykawayan saka sa San Jose. Ano, kumusta pala experience? Ito, ibang experience, di kasi si Saloon eh. Kumusta experience mo sa picnic? First week, siguro, ano naman, okay naman kaysa dun sa loin line kasi sila mahirap talaga. Oo. Sa amin, mahirap din kasi wala namang mahirap. Wala namang madali. Oo. Lahat naman ng pwesto talagang Mahirap. mahirap. Pero hindi ka naman mahu-homesick kasi may mga Pinoy din na magtuturo. Ay, marami rin kayong May kasama doon, di ba? Apat din na ano. Sila Kuya Pilo. Yung Yung loin line dati. Sila F, no? Sila F. Si Alpi. pero hindi na wala namang masakit sa'yo. Wala namang masakit. Kamay siguro. Nagko-conveyor ka na? Conveyor na. Oo. Sinasabay nila ako dun sa shoulder sa ano. Ano? Baka hindi Saka- nila yung strategy. Hindi, saka usually kasi yung pinapagawa ng mga video dyan sa inyo sa mga ano, di ba? Iba kasi sa palengke, iba Oo. yung dito sa planta talaga. Oh, iba rin yung cut na ginagawa nila kahit sabihin mo na nasa Hamlig, sa Pigi, dyan sa Pilipinas. Iba rin yung ginagawa rito kaya parang back to zero kayo eh, di ba? Talagang back ko siya. Oh, shoutout ka naman pre. Ayun, shoutout sa misis ko sa baby ko. Oh, yun. Ganun yung ano, yung nangyari sa kanila. Maganda kasi, 'di ba, merong nag-guide sa kanila ng mga Pilipino, ganyan, hindi sila nahihirapan sa ano nila, sa mga galawan nila kasi pagka meron nakita yung mga Pilipino na kasama natin sa linya, tinuturuan sila kung ano yung mga tamang gawin, mga ganyan, mga ano lang, mga binibigyan sila ng tip kung paano yung gagawin, ano yung mas madaling paraan, ganyan. Pero hindi lahat ng ganyan, hindi lahat ng mga kababayan natin ganito ang na-experience. Swerte nila dito sa may Pulip kasi merong nagga-guide sa kanila na mga Pilipino. Tulad nung isa nating yung kasama sa batch nila, 10 kasi yan. 5 nasa panggabi na skilled 2 sa loin, yung 3 nasa loin line din na skilled 1. So yung 2 nahiwala, yung isa nasa picnic line, yung isa nasa front end yata, nasa may kill floor. Yung nasa front end natin na tropa, yun yung medyo hindi maganda yung experience na ngayon kasi dun daw sa linya nila walang Pilipino, karamihan daw mga Chinese. Parang anong araw siya dun parang yung hindi raw siya natuturuan ng maayos, tapos may time pa raw na na parang napapagalitan pa siya, ganun. Parang feeling niya, ang tingin daw sa kanya doon ang tagal, nakaka 2 linggo na hindi pa makuha yung trabaho. Yan yung pangit pagka wala kang kasama ng mga kababayan natin. Kasi yung sa totoo lang yung mga Chinese friends natin, mga pagka kunyari hindi nila kalahi, iba yung tingin nila sa iyo. Hindi naman sa racist, kaya lang syempre hindi sila ganun magturo. Kumbaga, syempre iba pa rin pagka yung kababayan mo yung kasama mo sa linya. Talagang aruga kayo eh. Kaya lang yun, pero kaya niya yun. Magagamay niya rin yan. Basta lang siya, ang masasabi ko lang sa kanya, talagang observe. Kailangan niya mag-observe. Dapat mabilis kang pumick up kung ano yung ginagawa. Ganun kasi sa dito sa trabaho sa Maypulip. Kunyari kami nasa may loin line, matagal na kami dito. Ngayon, ilalagay ka na sa ibang pwesto pag yung kunyari puno yung linya. O dito ka muna, Gemino, dito ka muna sa ganito. Tapos ang madalas niyan, ina-assume nila na alam mo na kagad yung gagawin. Ang gagawin ko ngayon, titignan mo lang yung ginagawa ng katabi mo, sabay gagayahin mo lang, ganun. Parang nilagay ka nila dyan, ina-assume nila na alam mo na yung trabaho na yan. Mahirap din talaga kunyari pagka first timer ka. Kasi ngayon parang sa experience namin, kampante na kami sa lugar. Kumbaga, karamihan ng mga nandoon, hindi lang sa mga Pilipino, mga Chinese, mga El Salvador, mga Patil, mga kakilala na namin kung sino yung mga nasa linya. Syempre, ini-imagine ko yung mga bagong dating. Syempre, pa sila, nagagamay pa sila sa lugar, tapos nakikisama pa sila sa mga bagong, mga kasama nila, lalo na yung mga iba-ibang lahi. Parang
masyado ka pang maraming iniisip kaya mahirap pumick up ng mga ano na mga sinasabi, parang overwhelming yan yung sa'yo, mahirap talaga, pero kaya niyan. Mga ilang linggo pa ano yan, ano kayo, makakapirma rin kayo niyan, no? Yun lang, binalita ko lang kung ano yung mga nangyari sa mga ano natin, sa mga tropa natin niya sa Maple Leaf, no? Sa mga nanghihingi ng ng CV saka ng IELTS, ang kukulit nyo, dun nga sa ko, sa FB page ko, kaya sa WhatsApp, para bibigyan ko kayo, no? Walang bayad yan, tulong ko yan sa inyo. Effective yung yung CV. May ibabalita ako sa inyo, nakarating na rito gamit yung CV na na binigay ko sa kanya. Hindi niya lang muna pinapabalita gusto niya raw yung yung talagang planchado na, no? Sige na, like, share, subscribe, alam niyo na yun. Sige na, paalam.